Merry Christmas po sa inyong lahat! Merry Christmas everyone from PNC! Isang manigong araw, gabi, hapon, kung saan man kayo nanonood ngayon, welcome po muli sa ating channel. Ito po ang inyong lingkod. At ngayon, may panibagong kwento na naman tayo na siguradong aabangan nyo. At bago ang lahat, napuno na naman kagabi ng tawanan at kilig ang live stream. Meron pa ang biruan na, ikaw daw ba? Totoo ba yon? Tapos may sunod-sunod na, I love you, I love you, I love you. Aba, kung sino man ang nagpapakilig, grabe, ramdam na ramdam natin. Pero ngayon, iba naman ang pag-uusapan natin. Bakit nga ba hindi nakarating si Papa Eds sa feeding program ng NC? Alam niyo na mga kalingap, ang saya ng feeding program na kinanap nila Kuya Val, Ma'am Jax, Kalingap Ram, at syempre, si Viancy. Napanood na siguro ninyo ang premiere sa channel ni Kuya Val. Solid ang suporta, solid ang tulong para sa community. Pero sa gitna ng programang iyon, may isang bagay ang kapansin-pansin. May naligaw na basher, at ang sinisigaw niya, kaya daw hindi pumunta si Papa Eds. Nay nako, pero hindi yan ang focus natin ngayon. Hindi tayo magpapadala sa mga haka-haka ng mga taong hindi naman alam ang buong kwento. Ang mahalaga, ano nga ba ang totoong dahilan? Ang paglilinaw ni Papa Eds. Ayon kay Papa Eds, malinaw ang dahilan. May klase siya. Yes, tama ang narinig ninyo. Mukhang nag-aaral ulit si Papa Eds at kung ganun nga, aba, saludo tayo. Hindi biro ang pagsabayan ng pag-aaral, pagva-vlog, commitments at pag-attend sa mga outreaches. At ayon pa sa kanya, hindi ito basta-bastang klase na pwede niyang isang tabi. May mahalaga siyang obligasyon na hindi pwedeng i-cancel o i-postpone. Dagdag ba niya, hindi rin siya nakatanggap ng petsa o final schedule ng feeding program. Kaya ng araw na yun, natural lamang na tinuloy niya ang kanyang mga obligasyong nakaset na bago pa lumabas ang schedule. Very reasonable, di ba? Hindi lahat ng bagay pwedeng i-compromise, lalo na kung may bigat at halaga ang isang commitment. May nagkomento rin na nasa sambahan daw siya. Totoo nga, may ilang viewers ang nag-comment sa premiere ni Kuya Val na nag-attend daw ng kanilang sambahan si Papa Eds. At pagkatapos noon, nagkita pa sila ni Viancy dahil may iba pa silang inasikaso. Again, walang masama. Kung spiritual obligation man yan, lalo nating dapat irespeto. Usap-usapan, ang EDSI 2nd Anniversary. Isa pa sa mga naging topic sa vlog, tila confirmed na sa Metro Manila gagawin ang 2nd year anniversary ng EDSI. Mukhang nagpaplano sila kung paano ang flows ng biyahe. Baka mag-una sa Hong Kong ang kanilang lakad at kung matutuloy, susunod ang Vietnam. Pero sina Papa Eds daw baka hindi kasama sa Vietnam trip at sa Manila nang magstay dahil syempre, malapit na ang anniversary event. At dito na pumasok ang hiling ni Batang LU. Sana i-open nila sa supporters at reactors ang event. Matama naman, daming supporters na gustong makasama at makapag-celebrate. Ang importansya ng pagrespeto. Sabi pa ni Papa Eds, kapag mahalaga ang gawain, hindi ako nahihindi. Kahit pa gusto niyang umattend sa feeding program, kung emergency o mahalaga ang isa pang responsibilidad, hindi natin siya dapat husgahan. Matama naman, lahat tayo may mga responsibilidad na hindi pwedeng basta iwan. Kaya naman, mahalagang tandaan, respetuhin natin ang bawat isa. Huwag gumawa ng haka-haka at iintindihan muna bago magbigay ng opinyon. Lalong-lalo na malinaw naman ang explanation ni Papa Eds. Pagpapasalamat sa lahat. Hindi rin nakalimutang magpasalamat si Papa Eds sa AFM, mga volunteers, mga sponsors tulad ni Sir CJ, at syempre sa mayor at kapitan. Kahit masama ang panahon, tuloy ang tulong at serbisyo. At hindi rin mawawala ang mga pakilig at biruan, lalo na kay Viancy. Yang kuwang po ang pakiusap nila. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pagsama niyo ako ngayon. Kung hindi pa kayo nakaka-like, thumbs up muna dyan. At para sa mga bagong viewer,
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo lagi. Muli ito po ang inyong lingkod. Kita-kits tayo sa susunod na upload. Bye-bye po! Woo! Ang hiling ni Batang LU. Sana i-open nila sa supporters at reactors ang event. Matama naman, daming supporters na gustong makasama at makapag-celebrate. Ang importansya ng pagrespeto. Sabi pa ni Papa Eds, kapag mahalaga ang gawain, hindi ako nahihindi. Kahit pa gusto niyang umattend sa feeding program, kung emergency o mahalaga ang isa pang responsibilidad, hindi natin siya dapat husgahan. Matama naman, lahat tayo may mga responsibilidad na hindi pwedeng basta iwan. Kaya naman, mahalagang tandaan. Respetuhin natin ang bawat isa. Huwag gumawa ng haka-haka at iintindihan muna bago magbigay ng opinyon. Lalong-lalo na malinaw naman ng explanation ni Papa Eds. Pagpapasalamat sa lahat. Hindi rin nakalimutang magpasalamat si Papa Eds sa AFM, mga volunteers, mga sponsors tulad ni Sir CJ, at syempre sa mayor at kapitan. Kahit masama ang panahon, tuloy ang tulong at serbisyo. At hindi rin mawawala ang mga pakilig at biruan, lalo na kay Vianzi. Yang kuwang po ang pakiusap nila. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pagsama niyo ako ngayon. Kung hindi pa kayo nakaka-like, thumbs up muna dyan. At para sa mga bagong viewer, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo lagi. Muli ito po ang inyong lingkod. Kita-kits tayo sa susunod na upload. Bye-bye po! Woo!